Magandang umaga Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Lunes, 18 May 2026. Para sa ating synoptic equation, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITGZ sa Southern Mindanao. Samantala, easterlies o mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang siyang nakakaapekto naman sa Visayas at sa naturang bahagi ng Mindanao. Dahil dito asahan natin para sa ating general area forecast, ang buong Luzon, partikular na ang Metro Manila at buong Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Lalo na sa dakong hapon o gabi, dulot din ito ng mga localized thunderstorm. Samantala dito naman sa Mindanao, asahan naman natin sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, sa Bar-MM at Soc-Sargent ay makakaranas sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At sa natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Para naman sa ating flight level wind chart, asahan natin dito sa 2,500 to 5,000 feet na dominante pa rin yung easterlies at asahan natin na variable ang hangin natin. Asahan natin na manggagaling ang hangin galing sa hilagang silangan hanggang sa silangan at may taglay na lakas na hangin na maaaring umabot ng 10 hanggang 30 knots. Samantala dito naman sa 10,000 feet, asahan naman natin yung hangin ay manggagaling sa timog, silangan hanggang sa silangan. At dito naman sa 18,000 feet, asahan natin ang hangin ay nanggagaling sa hilagang silangan hanggang sa silangan. At asahan natin na may pagbugso ang lakas ng hangin na maaaring umabot ng 10 hanggang 30 knots. Para naman sa impact sa flight operation, dulot nga ng Intertropical Convergence Zone dito sa Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Soc-Sargent at Davao Region, ang main hazard dito ay converging trade winds generating widespread convection and thunderstorm. Ang impact naman nito sa ating rotary, asahan natin ang frequent thunderstorm with gusty wind condition, unsafe for VFR, and possible groundings. Sa fixed wing naman, asahan natin ang severe turbulence and lightning expected in convective activity. Aircraft may require diversions or temporary suspensions of operations. Para naman sa Visayas at sa tirang bahagi ng Mindanao, dulot naman ito ng easterlies, asahan natin ang main hazard, ang warm and humid air from the Pacific enhancing convective activity. Ang impact naman nito sa rotary, asahan natin ang localized thunderstorm and light turbulence may briefly affect operations, especially inland in the afternoon. Sa fixed wing naman, asahan naman natin ang general fair with possible isolated Charlie Bravos causing short-term delays or turbulence. Para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, dulot naman ng localized thunderstorm. Ang main hazard nito ay afternoon convective development producing gas fronts and heavy rains. Asahan natin ang impact nito ay downburst strong gas and reduced visibility, pose significant hazard, avoid flight in Charlie Bravos activity. Sa fixed wing naman, asahan natin ang general fair with possible isolated Charlie Bravos causing short-term delays or turbulence. Ang araw ay sumikat kaninang 05:28 at lulubog mamayang 18:17. Meron naman tayong 4% increasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipalo lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Together Pop Jesse, ako si Staff Sergeant Edmar B. Segadraca Jr., Philippine Air Force, weather broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat.